Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa mini-monitor natin na si Typhoon Karina. Patuloy nga pong humihina si Typhoon Karina at ito nga po ay tinataglay na lamang yung 145 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na lamang po yan ng 175 km per hour. Mabilis pa rin nga po yung pagkilos nito pa northward sa bilis na 20 km per hour. At ito nga po ay nagkaroon na ng landfall sa may parte ng Taiwan at anumang oras mamaya mga 6 PM onwards ay magkakaroon na rin po ito ng landfall dito nga po sa may parte ng China. Asahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po ang bansa ng mga pag-ulan. Nakataas pa rin po ang storm wind signal number 1 sa Batanes. Asahan pa rin po natin na magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan. At tayo naman sa latest update ng European Center. Meron nga po tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon nga po ay mababa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Papasok po yan ng PAR at habang papaangat nga dito sa may parte ng eastern section ng Visayas ay ito'y tuluyang malulusaw. Dito naman po sa rain map animation natin mamayang alas 9. Mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may western section ng Northern Luzon, sa Ilocos Region, sa may La Union, Benguet, dito po sa may Bataan, Zambales, Pampanga. Meron pa rin po tayong mga kalakalang pag-ulan o yung mga pabugso-bugsong pag-ulan sa may parte ng Metro Manila. Minsan nga po mahihina at katamtamang pag-ulan lamang, meron naman times na bigla ang pagbuhos ng malakas na pag-ulan. At makulimlim na kaulapan ng halos sa buong Luzon, Bicol Region at Mindoro Provinces. Mananatili naman maayos at maganda lagay ng panahon ng Mindanao at makulimlim na kaulapan naman sa parte ng Visayas at ng Palawan. Pagdating naman po mamayang alauna ng tanghali ay mananatiling makulimlim ang kaulapan ng halos buong Luzon at mataas pa rin ang tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ito nga pong western section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon mamaya, patuloy nga pong gaganda ang lagay ng panahon ng Visayas, Mindanao at ng Palawan. Asahan natin makulimlim pa rin ang kaulapan ng Bicol Region, Mindoro Provinces, ang Metro Manila. Asahan natin may mga biglaang pagbuhos pa rin po ng mahihina at katamtamang pag-ulan lamang. Asahan din natin dito nga po sa may parte pa ng Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Region, La Union, Benguet ay may mga tsansa pa rin po ng isolated rain shower o yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, patuloy nga pong dahan-dahan nagaganda ang lagay ng panahon at makulimlim na kaulapan na lamang ang ating mararanasan na may mga posibilidad ng isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, posible nga mamayang alas 6 ng gabi o hanggang alas 8 ng gabi ay magkakaroon na nga ng landfall scenario. Itong si Typhoon Karina sa may parte ng China. At pagdating naman ng kinabukasan ng alas 8, July 26, may mga tsansa pa rin po na mahina at katamtamang pag-ulan at yung low pressure area nga po ay mataas ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng July 27, Saturday po yan, nasa eastern section nga po ng Caraga region yung low pressure area at mababa pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng July 28, Sunday, asahan natin mababa rin po ang mga tsansa ng pag-ulan sa umaga. Meron naman po tayong mga isolated rain shower sa hapon.
Pagdating naman po ng July 29, yung low pressure area natin ay naging isang cloud cluster na at tuluyan ng nalusaw. At asahan na lamang po natin na magiging maayos at maganda lagay ng panahon sa umaga. May mga tsansa ng pagulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng July 30, asahan po natin na magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Asahan lamang po natin na sa hapon at sa gabi may mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 31, asahan natin magkakaroon muli tayo ng mga tsansa ng pagulan dahil po sa habagat at mataas ang tsansa ng pagulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng unang araw ng August 1, mataas po ang tsansa ng pagulan sa western section ng Mindanao sa umaga. At pagdating naman po sa hapon ay mataas din ang tsansa ng pagulan sa western section ng Luzon dahil pa rin po yan sa habagat. Asahan natin na may mga tsansa naman pag-ulan sa hapon at sa gabi pagdating po ng August 1. Pagdating naman po ng August 2, dito nga po ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon sa umaga. Pagdating sa hapon, merong kalat-kalat na pag-ulan at pagdating sa gabi, mataas ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng August 3, sa umaga nga po, wala po tayong inaasahan na posibilidad na pag-ulan. Pagdating po ng alas 2 ng hapon, tumaas ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Luzon at pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng mga posibilidad ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Sa ngayon nga po, wala na po tayong posibleng bagyo na imomonitor na kasunod ni Typhoon Karina. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan sa mga posibleng mga pag-ulan pa na dala-dala ng habagat. At inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating